siguro makikita ninyo yung mismong video ko ang magsasalita kung sino ba ang Tama po. nag-approach. Si PBBM ba o yung mga media? Especially ako po. Pag titignan nyo, nandun lang naman sa pwesto si Eden eh. Oh. Lumapit siya eh. Oh. Nag-intervene pa. Pumagitna pa itong naka-uniforme eh. Dapat si Marcos ang tanggalin. Lumalapit sa mga reporter eh. Kadiri, PCO! At yun na nga no mga bayan, nagsalita na nga po. Ito pong si Madam Eden ng Net25 na kung saan nga po may mga issue pong ipinupukol sa kanya. Itong PCO mga kabayan na siya nga daw po ay lumabag sa protocol. Doon nga daw sa pag-ambush interview niya dito kay Bongbong Marcos. Mantakin mo mga kabayan ayon po mismo kay Madam Eden at sa kanyang statement, hindi po siya ang lumabag. Sino daw po yung lumabag at lumapit sa kanya? Ito mga kabayan, panuorin nyo po ang statement ni Ma'am Eden ng Net25. Of course, ang aking partner Eden ay talagang trending ngayon yan. Kaya nga ako, baka akala nila, anyway, kahapon naman siguro naman alam na ng mga kababayan natin, po, tayo kasi mga media, kapag Opo. nagko-cover tayo, kasi hindi lang naman Malacanang na-cover ko na. Halos ito na yung last bit ko, Kong, sa entire career ng aking pagiging journalist. Nagsimula tayo syempre sa GA. Ayan, napunta tayo ng defense, yung mga pulis, sundalo, senado, Congress, kongreso, yan. Supreme Court, DOJ, NBI, yan, lahat ng mga bit na talagang dapat daanan ng isang reporter, nadaanan na natin lahat po. So ito, nandito na tayo sa aking final and last na journey sa Malacanang. Ayun. Pero syempre, thank you so much. Bago tayo pumunta sa ating mga nagpapasalamat na ako ngayon pa lang sa ating Opo. network at saka yung lahat ng mga patuloy na naniniwala at nagtitiwala po sa atin. Yung mga narinig ninyo ng mga, siguro makikita ninyo yung mismong video ko ang magsasalita kung sino ba Tama ang po. nag-approach. Si PBBM ba o yung mga media? Especially ako po. Anyway, Kong, alam naman natin ang ating mga kababayan sa loob ng nakalipas na isang linggo, aabangan nila kung ano ba yung mga balitang approve natin na ihahatid sa kanila. Po. Tama. Bago tayo pumalaot sa ating magandang talakayan ngayong Sabadong ito. O di ba mga kabayan, napakalinaw po ng sinabi ni Madam Eden. Hindi po daw magsisinungaling yung video. O ano po yung video yung tinutukoy ni Ma'am Eden patungkol nga po dyan sa issue ipinupukol sa kanya ng PCO. O ito po mga kabayan, panoorin nyo po Itong si J. Ruiz nasa gitna kasi lagi ng mga picture o kaya anomalya katulad ng DG8. Tapos yung DG8 ngayon nakakuha ng maanomalyang kontrata. Yung DG8 mga kabatas natin may kontrata na hindi pa man lang sila nagte-test broadcast. Okay? Ngayon mga kabatas natin, sinabi ni Kayo yun. Isa sa mga palabas yung kay Bustoyo na ipapalabas sa DG8. So, it makes sense kung bakit siya nandyan. Di ba? It really makes sense kung bakit siya nandyan. Ngayon kung tinatanong daw siya kung meron silang personal na relasyon nitong si alias Brown, wala naman siyang direktang sagot. Di ba? Alam din naman natin, mga kabatas natin, hindi naman tago na sa lahat na si Boss Toyo, siya yung kumukuha sa mga vloggers. Dumadaan sa kanya, tapos parang meron siya mga vloggers na ginagamit sa social media para sa advertising ng kung ano-ano mang advertising. Di ba? Walang kwenta talaga itong PCO na ito. Tignan nyo pa yung nangyari. No, tignan nyo pa yung nangyari dito, mga kabatas natin. Di ba,
'Di ba nandyan si ano, nandyan si itong topic natin ngayon, 'di ba? 'Di ba si Eden Santos gusto nilang ipatanggal ngayon, yung PCO, 'di ba? Gustong ipatanggal si Eden Santos. Inaakusahan si Eden Santos na lumapit daw siya doon sa presidente. Pero dinebunk siya mga kabatas natin ng ABS-CBN at nagpakita ng video. Oh, ito. Yours truly with Miss Anna Puod, creative consultant of D8 TV, popular Sokmed influencer Boss Toyo, and Mr. J. Ruiz, sales and marketing manager of D8 TV. Ayan, para clear tayo. Para hindi tayo ka-clear, pero clear tayo. It's so ironic na kapag ka-clear ka, malabo ka. Ito, may resibo na. Intimate settings ang PEG. Walang kwenta talaga itong PCO na ito. Bakit walang kwenta pa yung PCO? Tignan nyo dito mga kabatas natin. Napuntahan na natin itong PCO fake news factory na ito mga kabatas natin ha. At saka mga kabatas natin, pinifake news din nila si Eden Santos para matanggal nila. Tignan nyo to. Tignan nyo yan. Ito, di ba? Ito yung communication ng Presidential Communications Office sa Net25. Di ba? Kay Mr. Paul Padua. Sinabi dito mga kabatas natin, no, na nung panahon, nung June 25, 2025, okay, si President Ferdinand Bongbong Marcos nanununog ng illegal drugs, di ba? Hindi, destruction ng illegal drugs sa Kapas Tarlac. Ito ang akusasyon nila kay Eden Santos. While the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter Eden Santos, who is also a member of the Malacanang Press Corps. Santos violated Media Advisory 20 MA 25-109 in approaching the president directly, not once but twice, even if there was already an assigned place for reporters and cameramen in the venue. Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. A certain distance should be observed at all times, di ba? Totoo naman yun, sabi ko nga sa inyo, di ba? Pero ang sinabi ko sa inyo noon, well, kung totoo man yan, first offense naman. Siguro kahit wag nyo na rin tanggalin. Tapos, nararamdaman naman natin kasi na ang gusto siyang ipatanggal hindi dahil sa distansya na yan, di ba? Gusto siyang ipatanggal dahil inis sa kanya itong si Attorney Claire Castro. Pero tignan nyo dito sa ABS-CBN News, mga kabatas natin. Sinabi ng ABS-CBN News, watch, a PCO official formally requested Net25 to replace their Palace Beat reporter, Eden Santos, after she allegedly breached protocol during President Ferdinand Marcos Jr.'s event in Capas, Tarlac last June 25. When she approached the president directly twice. Yun yung akusasyon ng fake news factory na PCO. Okay? Factory kayo. Sabi dito, however, footage shows that it was Marcos himself who approached the reporter during the event. Sabi ni Pia Gutierrez. May mas malinaw akong video na pinorward. Pinorward nila sa atin. Sa Batas Natin community. Ito. Tingnan nyo, nandyan siya, di ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kabatas natin. Tingnan nyo. Nandun yung mga reporter. Nakita nyo. Yan nandun yung mga reporter, lahat sila, 'di ba? Nandoon naman talaga, may distansya. Si Marcos ang lumapit, si Ed, magandang title 'yan. Tingnan niyo gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos, lumapit siya. Pinigilan siya nito. 'Di ba?
Kinausap siya eh. Stop. Oh. Siya yung lumapit. Ew! PCO! Fake news! Oh. Pag titignan nyo, nandun lang naman sa pwesto si Eden eh. Oh. Lumapit siya eh. Oh. Nag-intervene pa. Pumagitna pa itong naka-uniforme eh. Dapat si Marcos ang tanggalin, lumalapit sa mga reporter eh. Kadiri, PCO! PCO! Paliwanag nyo yan. Pati ABS-CBN tinitira na kayo. Fake news. Magsisinungaling pa kayo para ipatanggal yung taong yon. Ay! Oh! Oh! Pagkikilan nga nun eh! Parang lumapit si Presidente! Pagandas ng PTO. Sinungaling pa kayo? Bakit yan? Sadly, this is not the first time that Santos has violated this rule. Sabi niya, he approached the president not once but twice. Pero sabi ng ABS-CBN, mga kabatas natin, however, footage shows that it was Marcos himself who approached the reporters during the event. ABS-CBN News yan. Hindi yan na 25. Patay kayo sa ebidensya. Dahil sa pagsisinungaling na ginagawa ng PCO, ano gusto mangyari ng PCO? Ito ang gusto nang mangyari ng PCO. Yan. While we recognize the zeal and even the need for Santos to get a story from the president, we should also recognize the need for our reporters to observe and respect the rules specifically set to ensure the safety and well-being of the president. These rules do not apply to the media covering to the president, but to all, sabi niya. In this light, that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside the Malacanang. Magsisinungaling kayo para ipatanggal ang isang tao. Ang galing nyo, PCO! Fake News Factory! PNP! Sabi ni MH, ingat sa ABS-CBN. Wala tayong iniingat-ingatan dito. Doon tayo sa ebidensya. May ebidensya yung ABS-CBN. Kahit galing sa ABS-CBN yan o kahit galing sa kanino mang, kahit galing to sa isang kriminal, malinaw yung ebidensya. Huwag nating puntiryahin yung ABS-CBN. Kasi naglabas sila ng ebidensya. Siya yung lumapit 2 steps pa. Tapos sabi niya, my goodness. ABS-CBN, mainstream media, dinibang kayo, PCO. J. Ruiz, Boss Toyo, kumusta na?
Kahit galing Rappler, maraming beses ako nag-content ng galing sa Rappler. Wala namang problema. Basta maayos. Tignan nyo, marami ako. Si Talabong noon, marami akong kinontent na galing kay Talabong. Di ba? PCO, bulok, yak, kadiri, propagandista, fake news factory. Gagamitan nyo pa ng fake news si Eden Santos para tanggalin. Kadiri kayo. Goodness. Ano sasabihin ni Claire Castro dito? Tahimik na naman kayo. At sasabihin niya, that video is edited. Hindi pwedeng edited yung video na yan kasi nandito yan mismo sa RTPM Malacanang. Yan o. Sabi ko sa inyo mga kabatas natin itong PCO, iba ang boss nito. Ingat-ingat kayo, President Bongbong Marcos. Ang PCO, iba ang boss nito. O ano mga kabayan, sino po ang nagsisinungaling? Itong si Jay Ruiz ng PCO o si Ma'am Eden? Kitang-kita naman po sa video mga kabayan na itong si Bongbong Marcos po ang lumapit sa mainstream media. Tapos ibabalik nyo sa mainstream media ang sisi. Sisihin mo, Jay Ruiz, yung amo mo. Di ba? Siya yung lumapit Tapos ngayon, gagawa-gawa kayo ng issue para lang matanggal si Ma'am Eden. Bakit? Nasusoplak kayo? Masakit ba pag tinatamaan ng real talk? Kaya siguro tatanggalin ka na dyan kasi napakabobo mo Sa lahat ng naging PCO siguro, Secretary, ikaw ang pinakabugok. O mga kabayan, kayo na po ang umusga. Sino po ba ang nagsisinungaling? Ito pong si Ma'am Eden ng Net25 o ito pong bugok na si Jay Ruiz ng PCO? I-comment nyo nga po yan sa baba at huwag nyo nga pong kalimutang i-hit and like at subscribe button para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. Kabayan, paalam.